Sa nakaraang video, nalaman nating ilang buwan na pala ang itinagal ng digmaan. Maliwanag na ang pagkapanalo ng Erncia at mas unti rin ang naging casualties mula sa kanilang kampo. Pero syempre, hindi pa din magpapadaig ang Three Kingdom Alliance. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta at nag-abang nitong next update ng ating kwento. Maraming salamat sa paghihintay, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, dahil nga former pro na ang ating bida, at ilang beses na siyang na-reincarnate. Hindi basta-basta nawawala ang kumpiyansa nito. Hindi siya magpapatinag, kahit na milyon-milyon pa ang mga kalabang dumating. Sinabi niya kina Sena at Asha, na meron daw siyang inihanda ng pataog, para sa mga sitwasyong gaya nito. Ang nakakaalam lang daw tungkol dito ay siya, ang kanyang ama at si Aiken. Nagulat naman si Sena sa ipinakita nito. Tinanggal ng bida ang nakatakip na tela at tinawag itong, Errol Super Long Range Large Crossbow. Sa ngayon, tina-transport na raw ang mga ito sa frontline para i-install. Ito raw ay may kakaya ng mag-shoot ng 100 shots per minute. Espesyal din ang arrows nito dahil ginawa ito ng Fahelia Smithy. Sigurado raw itong, ang weapon na gaya nito ay hindi kayang gawin, kahit na mga royal researchers sa kanilang era. Amazed na amazed sila sa kakayanan nito. Sa isip ng bida, ang crossbow na ito ay improved version gamit ang reference mula sa mga modern na weapons. If posible lang daw sana, ayaw niyang gumawa ng mga ganong bagay. Pero hindi raw niya maiwasan, dahil hinihingi ng pagkakataon. Lalo na't sinusubukan daw ng Three Kingdom Alliance, na angkinin ang kanila. Hindi ba't dapat ay gumanti raw sila rito? Ipinakita naman ang defense line ng Erncia Kingdom. Napansin ng isa, na medyo matagal na mula nang ma-recapture nila ang fortress, pero wala pa rin daw movement mula sa mga kaaway. Nasa kanila raw ang upper hand pero gaano pa katagal nila gagawin ang ganoong pagdepensa. Para sa kanya, ito na raw ang kanilang golden opportunity. Kung magtatagumpay raw sila, siguradong mare-recognize ng hari ang kanilang kontribusyon. Kaya naman, gumawa ito ng sariling plano at ipinag-utos na simula na ang pag-atake sa kalaban agad-agad. Sumagot naman ang kanyang troops ng yes, sir. Sa isip-isip niya, kapag nagkataon, siya ang makakakuha ng lahat ng credit. Napatigil naman ito. Pinagpawisan siya nang makita kung gaano kadami ang kalaban. Hindi niya inasahang, nagdagdag na ng mga tao ang Three Kingdoms Alliance Army. Napatanong tuloy ang tao niya kung itutuloy ba raw nila ang pag-atake. Sagot nitong, nonsense. Hindi mo ba nakikita ang dami nila? Atres na. Magpadala ng message sa fortress. Tama nga ang bida, nag-ipon ng mga tao ang Three Kingdom Alliance. Nag-launch sila ng pag-atake sa defense line ng Erncian Kingdom. Makikita naman ang First Prince sa fortress. Sinabi nitong anuman ang mangyari, mag-hold on lang daw sila. Hindi nila hahayaang makuha ulit ng kalaban ang kanilang border fort. At makikitang ready naman ang forces nito. Sa isip-isip ni Prince Jael, pinaplano raw ba ng kalaban na talunin sila gamit lang ang dami ng kanilang forces pero walang tactics. Dapat daw nilang mapahinto sila at all costs. Naghudyat na nga ang kalaban. Inutusan ng mga mages ng kalaban na simulan ng mag-cast ng magic papuntang Erncia Kingdom Army. Pero sumagot itong, hindi raw nila ma-activate ang kanilang magic. Mukhang in-effect na namang daw ang dispel. As expected, gumamit na naman daw ang Erncia ng dispel spell. Paano raw kaya sila nagkaroon ng ganon kadaming magic stones? Hindi naman ito nabahala, dahil inasahan niya na raw iyon. Inutusan niya ang mga mage na mag-withdraw at pumunta sa likuran. All troops raw ang aabante. Ang utos nito sa kanila, attack with determination to die. Kahit na ikamatay pa raw nila, kailangan nilang makuha ulit ang fortress. Sa isip niya, ang dami ng mga slave soldiers na mawawala dahil sa digmaang ito ay pwede namang bawiin o palitan. Ang importante, ay ang manalo raw sila. Nagtaka naman ito, dahil tila walang pake ang army ng Erncia. Kahit na nakita nila ang dami ng kalaban, hindi pa rin sila umaatres. Kadalasan, ito na raw ang oras upang mag-retreat para ma-preserve ang kanilang troops. Ano raw kaya ang hinihintay ng mga ito? Saktong tinira na ang arrows mula sa crossbow ni Prince Arel. Nagulat siya nang makita ito. Ano raw ang malalaking arrow na ito? At isa pa,
Paano ito natira mula sa malayo? Never pa raw siyang nakakita o narinig man lang ang tungkol dito. Pinagpawisan na ito, nang makitang, sobrang daming arrows, ang sabay-sabay tinire sa kanila. Posible raw ba itong mangyari? Dahil doon, damanak ang dugo. Napakaraming slave soldiers ang binawian ng buhay dahil sa crossbow attack na yon. Napamura na nga ito at sisiga na sana ng retreat. Pero napaisip itong, siguradong merong limit sa dami ng mga arrows na meron sila. Panandali ang threat lamang ito, so anumang mangyari, hold on lang daw muna sila. Umatake na nga din ang troops mula sa Erncia, sa pamumuno ng first prince na si Jael. Habang nakasakay sa mga kabayo, umatake ito mula sa likod. Isang surprise attack para sa mga aatras. Nasa himpapawid naman ang bida. Kakaharapin ng kalaban ang crossbows if mag-a-advance sila forward. At kung aatras naman daw, haharangean sila ng cavalry. Siguradong, isinusumpa na raw siya ng mga commander ng kalaban dahil dito. Napansin niyang, effective ang crossbows. Lahat halos ay on guard para hindi tamaan ng arrows, kaya naman hindi sila makagalaw agad-agad. Kahit nga okay na shield, ay hindi kayang dumpen sa laban sa arrows na gamit nila. Ano pa kaya raw ang kaya nilang gawin? Muling nakipag-communicate ang bida gamit ang device sa kanyang tenga. Share ko link sa comment section, para sa gamit niyang earbuds. Nakikinig raw ba sila? Tanong niya. Kamusta na raw ang dami ng mga arrows na natitira? Sagot naman sa kanya, na meron pa naman daw silang enough. At sa ngayon, nagre-reload sila. Sa isip-isip nito, okay ang crossbows, pero meron din itong drawbacks. Dahil medyo complicated ang device, at kumakain ng oras ang pag-reload. Kailangan nilang i-abandon ang quick shot function. At ang pinaka-importante pa, ay ang mga arrows. Ang bawat isa ay special product mula sa kanilang smithy. Pero kung gagamitin at uubusin daw nila ng ganun kabilis, isa itong money gobbling monster. Tumawag naman si Diareki sa kanya, na bahala tuloy ang prinsipe kung may problema ba on their side. At kung naubusan sila ng magic stones. Sagot naman nitong, marami pa naman daw. Pero, nauubusan na ng mana ang mga mages. Napatanong tuloy si Prince Arel kung ilang stones ba raw ang pwede pang gamitin upang umatake. Sagot nitong, bukod sa 20%, pwede na raw nilang gamitin ang natitira. Kaya niya na raw mag-isa ang dispel. Sabi naman ng prinsipe, paano niya ba raw iaask ang isang 6th class mage na gumamit lamang ng dispel? Sakto namang napansin nito, na umaatres na ang cavalry. Ito na raw ang turn ni Dia. Utos ni Prince Arel, sunugin mo silang lahat. Sumunod naman ito at sinabing, as you order. Nagulat naman ang mga sundalo nila na parang may curtain na hamarang sa kanila. Ito pala ay kagagawa ng mga mages upang protektahan ang army ng Fahilia. Kailangan daw kasing minimum ang damage sa kanilang allies, habang devastating ang atake nila sa kalaban. Hindi nila inasahan, na pwede palang gamitin ang mana house shield ng ganon. Bigla namang umapoy na nga ang kabilang kampo. Napansin nila ang kakaibang likido sa lapag, at dahil doon, napaatras na ang mga kalaban. Sabay-sabay silang nagtakbuhan, upang protektahan ang kanilang sarili. Mula sa taas, napansin ni Arel na natakot na ang mga kalaban. Tama daw yun, dapat nilang bilisan ang pagtakbo. Inutos ng bida, na ipahatid sa kanyang kuya at sa iba pang unit ang mensaheng ito. Gamitin nila ang momentum ngayon at mag-launch ng all-out attack sa Free Kingdom Alliance forces. Ito na kaya ang pagtatapos ng digmaan sa pagitan nila. O meron pang nakahandang atake ang kalaban? Well, malalaman natin sa susunod na episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.